Kinben Book 5, Chapter 101. Makikita nga si Kyle na nasa loob ng CR na kasalukuyang naglalabas ng sama ng loob ng katawan. Napapailing na nga lang siya dahil sa nangyaring laro kahapon noong pinakawalan na niya ang tres na magpapapanalo sana sa kanila ay pakiramdam na talaga niya na mananalo na sila. Kagaya lang ito noong tinalo nila ang Ormin sa exhibition game at ang Divers noong nakaraan. Ganito rin ang pakiramdam niya sa ilang laro niya noon na kung saan ay bumibigla siya ng clutch moments na kung saan ay tinatalo nila ang kanilang kalaban. Tumayo na nga si Kyle at naghugas matapos pindutin ang flash ng inidoro. Matapos nga niyang maghugas ng kanyang kamay ay tumingin muna siya sa salamin. Humikab siya at pinagmasdan ang kanyang sarili. Bigla nga niyang naalala si Kyrie na tinawagan siya kagabi. Nagulat nga siya sa bagay na iyon dahil alam niyang ayaw na siyang kausapin ng kanyang kakambal. Isa pa, ayaw na rin niya itong kausapin dahil sa mga nangyaring hindi maganda sa kanila. May sakit pa rin naman sa dibdib niya dahil sa mga bagay na iyon. Pero nang maglaro siya sa Mimaropa League ngayon ay tila hindi na niya gaanong naiisip iyon. Natutuwa nga siya kasi na-divert ang isip niya sa pagbabasketball na hindi naman nangyayari noong wala siya rito. Bigla tuloy niyang naalala rin si Maki at ang sinabi nito sa kanya tungkol sa isang bagay, ang Mendez Magic. Muli nga niyang pinagmasdan ang kanyang sarili sa salamin sa loob ng CR. Naalala naman nga niya si Kyrie at ang pinag-usapan nila kagabi. Akala ko hindi mo na ako aalukin sa bagay na iyan. Sabi nga ni Kyle sa kausap niya sa kanyang phone. Tanggapin mo na ang alo ko dahil last season ko na ito sa Maharlika League. Hindi mo pa ba alam ang balita? Makakapasok ako sa national team. Sabi naman ni Kyrie. Napangiti naman ng marahan si Kyle. Good for you. Pagdating sa basketball, wala naman akong problema sa iyo. Pero kung magiging magkakampi tayo, ay alam mo naman, hindi mawawala sa akin iyong mga ginawa mo. Napatawad na naman kita. Pero hindi mo maiialis sa akin na magalit kapag nakita ko ang pagmumukha mo. Napatawa naman si Kyrie sa kabilang linya. Baka nakakalimutan mo, magkamukha tayo. Oo, magkamukha tayo. At iyon ang ginamit mo para mapunta sa iyo si Yen. Akala ko ba nakamove on ka na? Basketball ang usapan natin dito. At sinabi ko naman sa iyo na hindi ko siya sasaktan. Sabi nga ni Kyrie. Hindi ko lang maiwasang maalala. Hindi ka ba natatakot na kapag naging magkasama tayo sa team ay baka mapatay kita? You can't do it, Kyle. Sagot naman ni Kyrie dahil sinubukan na itong gawin ni Kyle sa kanya noong nalaman nito ang ginawa niya kay Yen. Ang sinasabi ko lang ay sumali ka na sa team natin sa Maharlika. Gusto kong sa huling taon ko rito ay mag-champion tayo. Sa totoo lang, Kyrie, kayang-kaya mong mag-champion nang wala ako. Hindi ko nga alam kung bakit pinagbibigyan mo ang team ni Abad kapag nagkakaharap kayo. Sagot naman ni Kyle na napatingin sa malayo. Nakalaban na niya si Knight at sigurado siya ang mas magaling siya rito noong nagkaharap sila. Ibig sabihin noon ay mas magaling din si Kyrie rito. Sa totoo lang, Kyle, hindi ko kaya. Pag-aralan mong mabuti ang lineup ng Makati Blazers. Isa pa, itong game mo ng finals ninyo, ang laki ng naipuntos mo. Pero nanalo ba kayo? Ang kailangan ko ay isa pang scorer. At ikaw lang ang nakikita kong pwedeng gumawa noon para matalo natin ang power team ni na KA7. Isa pa, magiging kakaiba ang Maharlika League ngayong taon at alam mo na kung bakit. Nga pala, sasabihin ko rin sa iyo, hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa sa akin ni Mendez noong nandyan ako. Kaya ngayong last season ko sa Maharlika League ay hindi na ako magpapaisi-isi sa mga magiging games natin. Anong natin? Hindi ako sasali sa CDO team. Sigurado akong may mag-aalok pa sa aking ibang team. Mas maganda yata ang kalabanin at ilang pasok kita. May ngiting wika ni Kyle at napangiti rin naman si Kyrie. Alam kong sasali ka ngayon sa team natin. Nakita ko sa laro mo ngayong pahuli na nagbalik ka na.
Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero paano kung sabihin ko sa iyong pwede ka ring mapasama sa national team kung kakampi ka sa akin ngayong huling year ko sa Maharlika? Pareho lang tayo ng pangarap, Kyle. Ang maging pinakamagaling, ang mapasama sa national team, ang makalaban ng malalakas na manlalaro ng ibang mga bansa. Dagdag pa nga ni Kyrie na napatingin sa malayo. Nakita nga rin niya ang kanyang asawang si Yen na kasalukuyang pinapatulog ang anak nila. Hindi ka mapapasama sa national team kung hindi ka kakampi sa akin. Seryoso ako sa pagkakataong ito, Kyle. Gusto kong ipakita ngayon ang tunay na bangis ng mga Lastimosa. Sabi nga ni Kyrie, at mula sa maliit na alaala ng kambal ay may mga salitang sumagi sa isip nilang dalawa. Darating ang araw na ang apelyidong Lastimosa ay uukit sa alaala ng mga basketball fans dahil sa galing natin sa paglalaro nito. Winika nila itong dalawa noong nasa elementary pa sila. Ako ang gagawa noon, Kyle. Sige, kaya sumali ka na sa team natin. Hihintayin ko ang approval mo. Huling winika pa nga ni Kyrie na pinatay na ang tawag niya sa kanyang kakambal. Pagkatapos nga noon ay tinabihan na niya ang kanyang asawa. Nanginitian naman siya matapos niya itong halikan sa noo. Araw ng Lunes, makikita na naman nga si Ricky na maagang nagja-jogging. Sa paglampas nga niya sa tapat ng bahay ni na Jason Williams ay siya namang pagbukas ng gate at paglabas ng dalawang anak nito na agad niyang hinintuan. Kuya, pasabay kami, sabi nga agad ng babaeng anak ni Jason na si Andrea. Nakasuot ito ng jogging shorts at shirt na may logo na check. Sabi na nga ba at maaga kayo? Ang papa ninyo, tanong naman ni Ricky, nanginitian din nga ang kanyang katukayo na nahihiyang tumingin sa kanya. Absent daw muna siya. May pupuntahan po kasi siyang event at kailangan niyang umalis ng maaga. Nag-aayos po siya ng gamit, sagot pa nga ni Andrea. Ang galing ng laro ninyo kahapon, pinakaban ninyo kami. Dagdag pa nga nito nang umiti kay Ricky nang ito ay sumabay rito ng pagtakbo. Napatingin pa nga siya sa kapatid niyang lalaki at tiningnan sa mata. Napatawa naman ng marahan si Ricky. Nakachamba lang ako. Hindi ko akalaing mahuhuli ko ang timing ng bitaw ng bola ni Kyle. Sagot pa nga ng binata at habang tumatakbo sila ay makikita nga rin ng ilang nagja-jogging na nakilala kaagad kung sino siya. Namalaya na nga lang ni Ricky na hindi na lang ang magkapatid ang nakasabay sa kanya. Lumaki nga ang bilang nila at may isang grupo nga rin ng pulis ang nakasabay nila na agad na natuwa nang malamang siya ay si Ricky Mendez. Binugbog nga ng papuri si Ricky ng mga taga-Palawan na nakasabay niya. Napangiti naman ng mga anak ni Jason nang mapatingin kay Ricky Mendez. Ate, gusto kong maging kagaya niya. Kahit ako, hindi ko in-expect na magiging idol ko siya. Kagabi lang uli ako nakapanood ng laro na talagang nakapagbigay sa akin ng ganoon kalakas na kaba at saya. Sabi nga ni Papa, magme-mentor daw siya kay Sir Ricky. Sure akong ituturo ni Papa ang favorite niyang move dito. Excited na ako, Ricky. Sabi pa nga ni Andrea sa kapatid niya, nangiting-ngiti dahil nakakatuwa raw ang ugaling mayroon itong si Sir Mendez. Ibang-iba raw ito sa mga naging sikat na player dito sa Palawan. Iba raw ang karisma nito. Samantala, mula naman sa bahay ng mga Barrientos, makikita nga ang paghikab ni Carla dahil nakarinig siya ng ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Napatingin nga siya sa oras at pagsilip niya sa bintana ay nakita niya si Calvin na naglalaro ng basketball. Ilang araw na nga niyang napapansin na nagpa-practice na kaagad ito ng ganito kaaga. Kailangang mas maging magaling pa ako sa pagdating ng Maharlika League sa October. Sabi nga ni Calvin sa sarili. Wala nga itong pantaas at makikita ang pawisan nitong katawan. Pagkahawak niya rin sa bola ay bumigla siya ng talon paharap sa basket. Inimagine niyang may defender siya sa likuran at dito na nga rin ito pumasok sa loob ng ring. Pagbagsak naman ng bola ay agad niya itong sinambot at pagkatapos ay inilagay sa basket sa pamamagitan ng isang reverse layup. Hindi pwedeng maiwan ako ni Mendez, sabi pa nga ni Calvin Barrientos, at kagaya niya, ganito na nga rin ang ginagawa ni Rere Marquez. Sinimulan na nga rin ito ang maagang pagtakbo
at gagawin na raw niya ito araw-araw. Magkita na lang tayo, Ricky, sa Maharlika League. Babawi kami sa iyo. Sabi pa nga ni Rare na kumaripas na ng takbo na ikinagalit naman ng kasabay niyang si Abby. Kuya, hintay! Isasama mo ako rito tapos iiwanan mo ako? Dapat pala ay hindi na ako gumising ng maaga. Angal na nga lang ng kapatid ni Rare na makikitang masaya para sa kanyang kuya, at lalo na raw kay Calvin na nakita niyang nawala na ang lungkot sa mga mata dahil sa nangyari rito noon. Mula naman sa El Nido, makikita nga rin ang buong team ng Palawan Falcons na tumatakbo sa tabing kalsada. Matapos nga ang pagkalaglag nila sa Mimaropa League ay napagpasayahan na ni Coach Torres na ayusin na ng mabuti ang kanyang team. Ayaw na kasi niyang maulit ang plano ni Derek na umalis sa team. Na-open na rin nila sa team ang mga bagay na ito, at dahil nga sa nahiya sila kay Soko ay unti-unti na raw nilang babaguhin ang pangit nilang habits. Hindi ito madali, pero kakayanin daw nila kasi kaibigan daw nila si Derek, hindi lang bilang team captain o kasamahan sa team. Masaya ka ba, Derek? Tanungan ng tumatakbong si Reggie. Hindi naman sumagot si Soko na tumakbo pa ng mas mabilis. Hoy, hintayin mo ako. Kailangang masustain ko ang tawag nila sa aking Mr. Speed. Humabol ka na lang. Sabi pa nga ni Derek, at marahan siyang napangiti at naalala si Ricky Mendez. Babawi kami. We will be a new team when Maharlika League starts. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Henrik? Tanungan ni Jeric nang makausap si Ramirez. Tumango naman si Henrik at tumingin sa malayo. Pumayag si Knight na sumama ako sa training ng Makati Blazers. Iiwan mo na ba ang team natin? Hindi, magpapalakas lang ako. Gusto ko lang ma-experience ang ginagawa ng isang iyon. Ikaw muna ang bahala sa team natin. Nakapagsabi na rin ako kay Gob at okay naman sa kanya. Sabi pa nga ni Henrik. Mabutit okay sa team ng Makati. Malakas si Knight sa kanila. Paano kung ipahiya ka lang doon ni Knight? Wala akong pakialam. Sagot nga ni Henrik na marahang ikinaseryoso ni Jeric. Gusto kong mas gumaling pa. Gusto kong maipakita sa Maharlika League na hindi lang si Mendez ang magaling na player dito sa Oriental Mindoro. Nakita mo naman siguro ang ginagawa niya. Ibang level na iyon. Ibang level na iyon at hindi ako pwedeng maiwan ng basta. Karibal ko si Ricky sa pagiging pinakamagaling na player dito sa Mindoro. Dagdag pa nga ni Henrik na lalong ikinatuwa ni Jeric. Ang laki na ng ipinagbago mo, Henrik. Anong sinasabi mo? Wala. Ang sabi ko ay nakasuporta ang team sa iyo. Kami na ang bahala rito. Magpapalakas din kami. Masayang wika naman ni Jeric Salonga. Nitong linggo nga lang din ginanap ang Calabarzon Cup at tinalo nga agad ng Batangas Wildcats ang defending champion noong huling cup na Cavite Bowlers. Ang apelyidong Duremdes nga ay muli ring umusbong dahil sa paglitaw ni Lionel Duremdes nang ito ang bumantay sa ace player ng Cavite na si Wildy Ocampo. Dikit ang naging bakbakan, ngunit sa huling mga segundo ay sinelyuhan ni Russell Javier ang laban sa pamamagitan ng kanyang game-winning layup na nagbigay ng unang panalo sa kanilang koponan.